Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Hindi na palalampasin pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ginagawang paninira ni dating Senador Antonio Trillanes IV at sa kanyang pamilya. Sa naging pagdinig ng House Quad Committee noong November 13, kung saan matapang na humarap ang dating Pangulo, muling binuhay ni Trillanes ang bintang na may milyon-milyong pisong pumasok sa bank account nito at ni Vice President Sara Duterte mula 2011 hanggang 2015 at bago tumakbong Pangulo, sinuoy Davao City Mayor Digong. Sa social media live ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tumawag ang dating Pangulo kay Panelo para sa pagsasampa ng kaso laban kay Trillanes. I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang katiting doon, wala. Ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung... Sa Quadcom hearing, una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na walang katotohanan at puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi ni Trillanes. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Sinabi naman ni FPRRD na ang pagpatol niya sa mga walang katotohanang akusasyon ni Trillanes ay para turuan ito ng leksyon. Kaugnay nito, sinabi ni Panelo na isa rin sa mga legal counsel ng dating Pangulo na inihanda na nila ang kaso laban kay Trillanes. Ngayon, yung opisina ng aking anak at saka ako, nag-prepare na ng build-up case dito sa kaso nito. So yung present niya, saan galing yun, para magawa na yung pagsasampa ng kasong formal. Propaganda naman na nakikita ni Atty. Sal kung bakit pa ulit-ulit na ibinabato ni Trillanes ang issue ng bank accounts ng mga Duterte. Hearing is resumed. So is it now the understanding of the committee when the former president was asked by Chairman Acop that would the president be willing to sign any waiver? Would that be safe to assume, Mr. Chair, that would be conditional? Or because I presume when the former president right away answered the question of Congressman Acop, I presume that it was actually in affirmative and it was actually in all candidness, all honesty. I'm sorry. The problem is, what is the purpose of this investigation? Am I under the investigation? Bakit ako mag-produce maghingi kayo ng bank accounts ko? Yes, Mr. Chair, I was just merely requesting... What is my purpose here? No, Mr. Chair, with all due respect, I was just merely confirming. That's why when I asked the former president, confirming and to elaborate further on the question propounded by Chairman Acop, it got my curiosity and I got intrigued because, you know, when the question was straightforward and the answer was also given straightforward. I was just confirming now, Mr. Chair, with the former president. Yes, please. Ayaw ko kayo magduda. So, if not in public, I'll give you a copy. I will show you a copy on condition na it sticks with you. Thank you. With that, Mr. Chair, I guess it was clarified by the President. I would have wanted, for example, for the response of the former President to really be in accordance with how he responded in affirmative, but based on the clarification right now, Mr. Chair, it seems that yes, it seems that it was conditional, no, Mr. Chair. Just for a confirmation lang po and for clarification, Mr. President. Hindi, ang kasi ang problema sa joint account kasi yan. So I had it back of my mind about my wife.
Okay, I understand that, Mr. Chairman, Mr. I'm President. sure you have a wife and you have bank accounts. Yes, I have a lovely wife, Walang yes, Mr. solo President. dito na may bank account tayo. It's always, pagka may asawa ka, joint talaga yan. That is the Filipino way of doing it. Thank you, Mr. President, you. for your straightforward answers. Thank you, Congressman Mr. Chairman. Adjong. Mr. Chairman. Yes, former Senator Trillanes. Well, just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Hindi pa Mr. rin, Chair, so it's Mr. a bluff. Chair, point of order, just to maintain decorum in this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke any resource persons because that won't do any good to anyone. I apologize, Please, Mr. thank you Chairman. very much, Mr. Chair. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matris po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Nung una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy, hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang Shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo. Nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemptions sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have Alam mo, other it's questions. taking eternity Gusto ko for, munang i-address Dali lang. dire-diretso kay 1 minute Senator suspension. Trillanes. Tamaan Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matris po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Nung una, yun po ang kinoconsider namin, no?
Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy, hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang Shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo. Nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemptions sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have Alam mo, other it's questions. taking eternity Gusto ko for, munang i-address Sandali lang. dire-diretso kay 1 minute Senator suspension. Villalobos. Tamaan eh. You're suspended. Wala, suspended. Suspended tayo, ha? Mr. President, suspended po. Suspended po tayo for the meantime. Sige. Suspended po tayo. Hearing is resumed. Mr. Chair, if the committee would like to hear first from the former president, I would indulge in that. Ano mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And Hindi in fact, nathi-threaten. Mr. Chair, Produce pinakinggan the na po natin. document. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Because I will be charging you. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ikaw pa? Ano ka man? Sino bang niluloko mo dito? You go home and plant whatever you want to plant.
Ayaw kong sabihin. Torpedo, sir. Hearing is resumed. Gaya po ng Mr. Chair, nasabi ko Mr. kanina. Chair. Mr. President, sandali po. Sandali Mr. lang Chair, po. ako po muna. Congressman Nabante, sandali lang po. I can sense that... Let the chairman have the floor first. go ahead, go ahead. Ano, nakalimutan ko tuloy. I was about to say, Your Honors, na malalim na nga yung gabi at I think Yes. pagod na rin ang ating resource person. Palalimin pa natin, sir, para mas malalim ang baon ko itong... Siguro, Sir, manifest muna ako maikli before I Tapos proceed. na nga pagtatanong ni Congressman Manuel, itutuloy natin itong ating hearing sa susunod na scheduled hearing natin, which is on November 21st. So, Yung masyado yun, sir. Bukas siguro. Mr. Chair. I cannot wait. I really cannot wait. Ay, kumakatin na yung paa ko, pati kamay ko. I cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ayaw ko rin, sir. Total, sabay naman tayo. Kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako. Medyo Gusto matagal pa ko- po tayo bumagsak dito, Mr. President. At So, saka, anyway, maaga pa, sir. ito ang ano natin, siguro, unless there is a motion from any of my colleagues here and my co-chairs, Mr. if Chair. you want to continue. I object. Can I speak? Okay, Congressman Nabante, you're recognized. Ako po yung nakikiusap sa ating presidente. Ayos, sir. Pag ikaw ang nakikiusap, surrender. Pag nire-respeto ko yung tao, sir. Mapahinga na po kayo, please. Sir, pag sinabi mo, Kasi sense ko po, nagmumura na kayo, kaya kailangan magpahinga na kayo. thank you. I will follow what you say. Salamat po. Pag Thank you very wala much. akong respeto sa iyo, sampalin kita, gago ka. Pakisabi niyo po na i-delete. Kayo na lang magsabing i-delete. Sige po, I-delete na lang ninyo lahat ng sinabi ko maliwanag po para na... wala nang masabi ang tao. Lahat na total, baka sabihin ninyo, palusot lang. Let the investigators find out. Or, I will give you a blanket authority, sir. Mr. Chairman, I move to suspend this hearing to the... Open my See, ano? bank account. Mr. Chair, Yes, sir. Let us wrap up first. by, Yeah, Mr. Chair, to wrap up lang, Mr. Sige, Chair. pagkatapos po nito ay tayo po'y mag-suspend. So, yes, please Yes, Mr. Chair, make actually- it very short. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos, sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, isang Mr. sasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan, lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person kasi po hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person pero parang siya po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair, at tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik ka na, mainam kumain nga, ka na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. Hindi. We continue. Huwag ka namang madali.
Dito ka na lang meron rin na pong Mr. narapat Chairman, na po at meron na pong meron tayong pending motion. So, pending motion na ito pong hearing na ito, itong pandinig na ito ay temporarily ay isususpindi natin, no? At ipagpapatuloy natin to sa November 21st. motion, sir. Congressman Dan Fernandez. yes, sir. I Mr. move President. to suspend this hearing. Okay, there is a motion to suspend this hearing and duly seconded, and hearing no objection, the motion is approved. Susunod na kung gano'n nyo. Kung decision nyo sa bank waiver, pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Kami yung nag-upo ng harap ko. Bakit ano lang? Pasok mo pa, pati. Pasok. Pasok. Hindi, sa itaas, sa itaas. Taas. Oh my gosh. Bakit ako lang, you know, trying to sa Bisaya, tawag na ako. Ano ang tawag na ako? Bayanin.